Ang bida na patuloy lumalakas dahil sa makina kabanata 133 hanggang 138 nagpapatuloy. Habang nag-aaway ang dalawa, saktong dumating ang ating bida ginawa niya ito ng bagong itak, tinanong niya bakit hindi pa siya nagiging aswang, binakunahan daw siya nito, nadali daw siya nito dahil binigay niya ang unang tikim sa ating bida, at binigay ni Liu Ping ang bagong gawang dalawang itak, bibigyan daw niya ng maraming ayuda ito basta sumali lang siya sa bahay ni Lolo. Dahil lagi daw siyang tinutulungan sasali na siya pero membro siya na tagalabas dahil gusto nitong maging reyna ng Subway Clan, wala nang nagawa si Liu Ping sa gusto nito. Tiningnan niya ang biodata ni Virus at nagsabi si system tapos na ang ikalawang palapag ng bahay ni Lolo, gumamit siya agad ng 2,000 cash puntos para itayo ang scientific research, entertainment room at sewer at mining, sinabi nito na may bagong kapangyarihan si Virus dahil sa bakuna. Kailangan daw nitong turuan siya papaano at bumaba na sila sa Research Institute, nakababa na sila padiretso sa looban ng Research Institute, kakaiba daw ang kakayahan ni Virus nakita niya sa biodata nito. Ganado si Liu Ping gusto niya ng mambalagbag ng aswang, biglang nag-alerto yung alarm pinapaalis sila nito. Ginamit ng ating bida ang kanyang kapangyarihan na pagiging hacker, nakilala siya nito at pinapatuloy sabay inalok ng pagkain. Nakapasok na sila sa loob ng walang kahirap-hirap, nakita nila ang pinakagitna ng Research Institute, nilapitan ito ni Liu Ping at pinag-aralan, tinanong niya kay System kung ano ito at ipinaliwanag naman ito ni System, sisabog ang buong lugar pagkalipas ng 2 oras, at nagsilabasan ng mga nagbagong aswang, inatake sila ni Virus na parang ice tubig lang na nabasag, sinaniba na ito ng masamang espiritu, may mga nagbagong aswang siya na daw ang bahala. Gagamitin niya ang kanyang brand new na Latigo, No Mercy binanata niya yung isa, nahati ito sa 2 na parang birthday cake, lalo pang ginanahan si Virus at hindi niya pinatawad yung iba. Inubos niya sila at naging abo. Nagulat sila dahil tumayo ulit ito hindi sila namamatay. Sinabi ng ating bida siya na daw ang bahala. Gagamitin niya na ang bago niyang teknik, pinakawalan nito ang nag-aapoy na Dragon Flame of Rekka. Nasunog yung mga nagbagong aswang na parang papel. Pagkatapos ay pumasok sila sa kasunod na kwarto, nagulat sila dahil napakalawak nito at maganda. Sa wakas daw narating niya na ang pinaglalagyan ng nanotechnology, napansin niya na puro mga researcher ang mga aswang, sabay may nagsalita sa likod nila. Ang dragon gang bihag nito si Barbie at Bengbeng, hindi makagalaw ang ating bida dahil may nakakabit na bomba sa leeg nila at sasabog ito. Nagsabi si Bengbeng na wag daw itong mag-alala at may kasama ito na binayaran niya para tapusin ang ating bida, mga membro ng Subway Clan, nabalitaan nila nasa 10,000 membro ng Subway Clan isa sa 5 malakas na puwersa sa labas wala daw sinabi ang gang nila. Swerte daw dahil malapit ang Subway Clan malaki ginastos nito sa kanila. Tiningnan niya sinong babanatan niya at nakilala niya ito, nagulat sila dahil ang boss nila na si Virus, galit na ito sa 2 kumag. Nagkaroon ng sinyasan iligtas daw ng 2 ang bihag, habang nagsasalita ang leader ng Dragon Gang nagkaroon na ng sabwatan. Kinanta ni Barbie na ang Science Research Institute ang nag-utos dakpin sila. Sinipa ito sa mukha kapag pinindot niya daw ang remote control sa sabog ang 2 bihag. Tinanong ni Liu Ping kung tutulungan sila ng 2 atabs nito sumagot si Virus na ang 2 na ang bahala sa bihag, pinagbabaril na sila ng Dragon Gang at tinawag niya ang robot para magsanib sila. Nilabas na ng ating bida ang octopus na kamay sabay hinarap ang kalaban, bamuka mga palad nito sabay umikot tumatalsik lang ang mga bala, pasasabugan na ng Dragon Gang ang mga bihag, napa-array kopo siya at lumabas ang kulangot, tinire siya sa puwet ng bata ni Virus. Inagaw naman ng kasama nito ang remote control, pagkatapos ay binuhat nila yung 2 bihag palayo, pinaputukan sila ng Dragon Gang, hinaranggan naman ito ni Liu Ping at sinalo ang lahat ng bala. Malakas na daw ang ating bida at tuwang-tuwa sila dahil success ang plano, sinabi ng ating bida na hindi na nito mapapasabog ang bihag tumawa lang ito, may oras daw ito na kusang sasabog 2 minuto na lang, kaya wag na daw manlaban ng ating bida at sumuko na ito. Ginamit ni Liu Ping ang kakayahan nito na pagiging hacker na cancel ang bomba. Wala itong masabi sa pinakitang galing ng ating bida sabay papalapit na daw ang mga aswang. Kakainin na siya ng mga aswang habang nag-iisip ito ng malalim, nagpakitang gilas siya pinatay niya yung mga aswang gamit ang espada, ginalit siya ng ating bida kaya siya na daw ang gagalaw ang pinakamalakas na A-level mutant ng Dragon Gang, pinatikim siya ni Liu Ping ng kamay na maso One Punch Man. Tumilapon ito sa malayo masyado daw itong maraming sinasabi, napahiya siya sa mga atabs niya mahinang nilalang daw ito sabi ni Liu Ping. Umalis siya sa pagkakabaon at naglakad kunwari ay may ibubuga,
Gagamitin niya daw ang 100% ng lakas niya, nagkaroon ng kapangyarihan ng espada pinilit daw siya na gamitin ito. Umatake ito ng napakabilis at napakalakas. Wala pa daw nakakaligtas sa ataking ito naghanda rin ang ating bida, sinalubong niya ito ng kamay na maso One Punch Man at tumilapo na parang bata. Nagulat tuloy ang lahat ng nakakita nito sa lakas ng ating bida. Tumilapo ng boss nila at hindi makapaniwala ginawa lang siyang bata. Pinagmumura nito si Liu Ping bigla naman sumabog ang gilid nito. Dumating na naman ang piniling Valkyrie hindi pa ito patay. Gusto talaga nitong patayin ang ating bida. Nagulat ang boss ng Dragon Gang, sabay hinawakan siya sa ulo at pinisa ito. Nagulat ang mga bata nito dahil isang tira lang tapos na ang boss nila. Papalapit na ito sa ating bida ramdam nito ang lakas ni piniling Valkyrie. Tumigil na daw ito sa kakahabol sa kanya dahil hindi niya ito gusto. Nagpakawala ito ng fireball ni Vegeta at tinamaan sa mukha si piniling Valkyrie, malakas daw ang atake na pinakawalan niya. Nagulat si Liu Ping dahil natanggal lang ang maskara nito. Bumawi ito at sinapak ang ating bida. Nakilala nila na isa palang magandang babae ang piniling Valkyrie. Tiningnan niya ang ating bida. Ramdam nito ang lakas ng piniling Valkyrie. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Biglang sumakit ang ulo nito. Nagloloko ang memory nito dahil natanggal ang maskara na pumipigil dito. Iniisip ni Liu Ping na pagkakataon niya nang umatake habang masakit ang ulo nito. Pinigilan nito ang ating bida. Nakailag si Liu Ping at napansin niya na naging aswang ang kamay nito. Hindi daw siya dapat magsayang ng panahon nito na ang oras. Naikota niya ito sa likod. At nakita niya ang maliit na nanochip sabay ginamit ang kakayahan na pagiging hacker. Nagsisigaw na ang piniling Valkyrie dahil nasa 56% na. Magigising na ito at di na susunod sa mga utos sa kanya. At may sumabog sa likod nila. Si Lee Sin nakikipaglaban sa lalaki, traidor daw ito. Sinipa siya sa mukha ni Lee Sin. Buti na lang nasalo ito ng ating bida sa pagbagsak niya. Tinanong ni Liu Ping kung anong nangyayari. Naputol ang proseso dahil kay Lee Sin kaya masakit ang ulo nito. Nagpakilala ito na S-level mutant captain ng Port Squad, buti na lang daw ay dumating siya at napigilan ang balak ng ating bida at tatapusin niya ang traidor. Ang mga kasama nila ay kasalukuyan nakikipaglaban sa mga bata ng Port Squad. Kailangan daw nilang mag-ingat sa isang ito dahil marami na itong napatay kaya ito naging sikat na tuta ni Zhang Chamson Tambaloslos. Lumala ang sakit ng ulo ni piniling Valkyrie. Nilatigo siya ni Virus, gagamitin niya daw ang kakayahan niya dito. Nagkaroon na ito ng emotional damage. Naalala niya ang nakaraan kaya napa-opo na lang ito. Nagalit ang tuta ni Tambaloslos, gusto daw nilang nakawin ito. Papatayin niya sila isa-isa, bigla naman may bumagsak mula sa taas. Napatanong na lang siya kung sino ito. Ang hari pala ng mga aswang, sinaksak siya at nagbabala si System kailangan ng tumakbo ng ating bida. Pagkalipas ng isang buwan katapusan ng mundo, ang pamahalaan ay nagkampo sa North Caloocan Base. Ang buong Metro Manila ay nahati sa 5. Si Scarlet Queen sa gitna, sa kanluran naman ay pinamugaran ng mga puno, sa timog ay ang samahan ng mga relihiyoso, sa hilaga ay ang kaharap nila ngayon at sisilangan ay hindi pa kilalang puwersa. Sila ang naghahari, ginagawa nilang pagkain ang lahat ng makita nila. Kinakabahan na ang ating bida dahil ang kaharap niya ay isang hari ng aswang. Sinabi ni Lee Sin na ito daw ang nag-utos sa mga aswang para atakihin sila. Pumapalag pa si Crazy Owl na S-level mutant daw siya. Nag-ipon ito ng lakas para umatake. Kinain lang siya ng hari ng aswang. Naghanda na ang ating bida, unang beses daw makalaban ng hari ng aswang. Nilabas niya ang batota na puno ng kuryente. Titingnan niya daw ang lakas nito. Sabay umatake na siya. Umikot ito at sa likod siya aatake. Gamit ang batota na may kuryente. Nagulat siya dahil napigilan ito ang malakas na atake. Dinobel ito ng ating bida para gumana ang kuryente. Inatake din ito si Liu Ping sa mukha. Buti na lang nakailag ito, muntikan na siyang maging kwento. Kinuha naman ni Lee Sin yung baril, at pinagbabaril niya ito. Wala man lang nabawas sa hari ng aswang, lalo pang pinalakas ni Liu Ping ang batota, pinutol niya ito, at naging 4 ito saka siya umatake ulit. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataon, sunod-sunod ang atake niya. Napatanong na lang siya kung patay na ito, sa kasamaang palad buhay pa ito at gumanti ng atake. Buti na lang napigilan ito ni piniling Valkyrie dahil kung hindi patay na ang ating bida, si piniling Valkyrie daw ang papatay sa ating bida. Napatanong si Liu Ping anong nangyari, sinagot ni Virus na kabalik na daw alaala nito. Nagsantukan yung dalawa dahil sa ating bida. Dehado si piniling Valkyrie sa laban, sabay ibinaon siya sa lupa ng hari ng aswang. Pagkatapos ay pinaulanan niya ito ng suntok. Wala daw magawa ang ating bida dahil parehong malakas ang dalawa. At dito nagtatapos ang kabanata 133 hanggang 138. Maraming salamat po sa panunood niyo, mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.